Whenever I see girls and boys. Kaya pwede ba natin batiin po muli para namang ang tamlay-tamlay ng mga youth natin every Sunday. Pwede ba ninyong batiin at least 5 tao sa paligid ninyo ng isang magandang gabi? Ayan, good evening po sa inyo lahat. Sana po kayo excited ngayong gabi at ready po makinig po ng salita po ng Diyos. Yan, ngayon po hindi ko na patatagalin pa. Ayoko ng mic na nagpipilit pa, kahit yung lumang mic na lang yung bigay sa akin. Ayan. Ngayon po gabi po, nais po natin mag-aral po sa bilang pagtatapos po ng ating tema po ng humility. Sa totoo lang po, napakahirap sa aming mga speakers na mag-isip ng ituturo, lalo na kung halos lahat ay naturo na. Lalo kapag isa lang yung tema, tapos kami po kanya-kanya kami nang gawa ng sermon, ng message. So, mahirap pong mag-isip, ano kaya ituturo tungkol sa humility. Baka paulit-ulit na lang, maging humble, ganyan. Gusto ko lang kayong tanungin guys, sa mga linggo na nag-aaral po tayo ng humility, kahit pa paano ba ay na-apply natin yung pagiging humble? O humble pa din kayo hanggang ngayon? O matataas pa rin ang mga pride natin? Ayan. So, gusto natin po matapos po yung ating tema ng humility, na ang desire ng ating puso po ay talaga pong ma-apply kung ano po yung humility na tinuturo sa atin ng Biblia, na kung ano ba yung mga mensaheng atin napakinggan mula first Sunday hanggang ngayon po na pang-50 linggo, tama ba? Pang-5 linggo to ng August, may nagbabago ba sa puso natin pagdating po sa aspeto ng pagpapakumbaba? O ang Diyos ba nangungusap ba sa atin na, anak, napakataasan ng pride mo? Baka kailangan natin ibaba? At sa umpisa pa lamang po ng ating pag-aaral, sinabi na po natin na ang isa sa pinakahadlang ng isang tao sa kanyang paglabong espiritual ay yung kanyang pride. Pinaka-danger, kaya sinimulan natin po yung pag-aaral, na ang danger sa isang Kristiyano, sa isang anak ng Diyos, hindi po actually ang tukso ng kaaway. Hindi po actually yung mga pagnanakaw, yung pagsisinungaling. Yan po mga common na mga kasalanan na baka nga hindi nyo pa nagagawa kasi mababalik kayo Christian. Sino dito nagnanakaw everyday, kumukupit? Meron ba dito, mami? Sino dito nagsisinungaling lagi? Meron po ba? Meron ba dito pumatay na last week pumatay, hindi dito pa rin siya nakaupo, wala lang sa kanya? Ang madalas na problema natin, hindi yung mga kasalanan yun na alam na natin. Ang madalas na problema at patuloy na struggle na marami sa mananampalataya ay yung pride. Mahirap sa atin po yung magpakumbaba. Kaya may mga tao hanggang ngayon hindi pa rin nagkakasundo. May mga taong nagiging hadlang sa growth nila na imbes na lumapit sa Panginoon, hindi na nakakapagpatuloy sa panampalataya dahil nauuna yung malaking pagtingin sa sarili. Kaya sana habang nag-aaral tayo sa napakatagal na panahon, alas isang buwan po natin itong pinag-aaralan, yung humility, nakikita na natin yung ating mga sarili. Ako ba? Talaga ba akong nagpapakumbaba o hanggang ngayon ay mayabang pa rin ako? Ako ba ang nagsasabing mapagpakumbaba ako pero false humility naman talaga? Yun ang mga yung katabi mo kung nagpapanggap lang na mapagpakumbaba o yabang pa rin yan. Kasi alam nyo, yung sabi nga natin, yung false humility, ano yung taktika yan ng mga prideful na tao? Akala nila, they're okay, they're humble, pero ang taas ng kanilang pride at kayabangan pa din. Kaya ngayon pong gabi po, gusto kong basahin po natin ang Luke chapter 9, verse 57 to 58. Hindi mo na to. Hello? Ayan. So, basahin nga po natin sa English, madalawang verse lang po. 1, 2, 3, go. As they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Sa Tagalog po ating pong basahin. Samantalang sila'y naglalakad
may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta." Sumagot si Jesus, "May luga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan." Amen. Tayo po isaglit pong manalangin. Aming Ama, kayo po, Diyos, ang maitaas sa gabi ito sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, patuloy mo kaming bigyan ng pusong magpagpakumbaba sa iyong harapan. Nang sa gayon, Lord, malaya po kayong mangusap sa amin. At tunay po ang iyong banal na Espiritu Santo, Lord, ay may kalayaang kumilos sa puso ng bawat isa. Panginoon, tulungan mo po kami na makita ang aming mga sarili at magkaroon kami, Lord, ng tunay po na pangungusap sa inyo. Nang sa gayon, Lord, hindi kami magpatuloy sa kayabangan, hindi kami magpatuloy sa mataas na pride ng buhay namin, kundi, Lord, tularan namin ang halimbawa o pinakita mo sa amin po. Mula nung kayo, Panginoon, ay sinilang hanggang sa inyong pong kamatayan. Lord, samahan mo po kami, kayo pong patuloy na maitaas at maluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ngayon po, bago tayo magpatuloy, let me just ask you po, mga kapatid, na kapag tayo, halimbawa, hindi siya gumagana. Ito. Halimbawa ko, tayo po ay nagtatabalik talaga. Okay na ba? Lagi na lang ako nakakatangan ng mga kung ano-ano. Ayan, so ngayon pong gabi ay, kilala niyo po ba yung mga yan? Ayan, sila po ay mga world leaders. May mga leader na makapangyarihan sa mundo. Maybe some of you know all of them, or maybe some of you know just few of them. It's okay. Pero just imagine po, mga kapatid, na halimbawa ang mga leaders na yan, na mga kilala mo sa sanlibutan po, na mga pinuno ng iba't ibang makapangyarihang bansa, ay sabihin natin, darating dito sa ating lugar sa Tondo. Paano nyo po kaya sila i-welcome? Ano po? Talagang paghahandaan, di ba? Sabi naman sa party agad. O syempre may mga after party, talagang gusto nyo nag-video, no? Yan, ang madalas, di ba, kapag sinabi may mga, halimbawa may tinatawag na state visit, yung isa makapangyarihang tao, let's say presidente or sabihin natin prime minister, bibisita sa isang bansa, may isang state visit na gagawin, talagang may paghahandang gagawin yung gobyerno, yung bansa, yung mga matataas sa opisyal, i-welcome sila at lahat ng preparation, yung pinakamainam na preparation gagawin. Tama ho? Magmula sa aeroplanong sasakyan, kung saan lalanding na airport, pagbaba sa airport ng mga leaders na yan, syempre, di ba, i-welcome yan. Di ba, nakita na kayo ng welcome? Di ba, na talagang may mga banda, di ba, tapos narinig nyo yung mga welcome mabuhay na tugtog. Alam mo yung welcome mabuhay na tugtog? Tan, 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 tan. Kasi nag-lyre ng elementary. Ayan, pinutugtog yan. Kahit saang welcome sa Pilipinas, yan yung official na kanta na pang-welcome. Tinatawag na welcome mabuhay. At bukod doon, talagang ina-express, lalo na tayo mga Pilipino, we're very hospitable. Diba ho? Pwede mo may paradang gagawin, meron pong red carpet na ihahanda, di pa rin talaga siya gumagana. Kasi ako yan, bakit natin palitan to? Yung pagsalita ako talaga susunod siya. Ano, kasi alam mo may PPT ako ginagamit, di ba? Yung PPT ko nagpapasurprise kasi yan eh. Kaya parang kung nadidelay, check natin. O, di ba? Pipindutin ko ha. Hindi pa din, di ba? Ayaw. Talagang sinasabutan ako nitong mga, ano eh, itong pointer. Ayaw, ayan, okay. So, di ba, may parada, may red carpet, tapos hindi mawawala yung pagandahan ng mga talagang mga design, tapos yung mga setup, kung saan pupunta yung mga leaders na yan. Ngayon gusto ko kayong tanungin, itong mga leaders na to, ganun yung preparation na ginagawa natin pag makapangyarihang mga tao. Hindi natin makakalimutan yung mga nagkakaraan nating mga mission teams, di ba ho? Na dumating sa ating church. Yung mga Korean missionaries yun at mga Korean brethren natin na pumunta sa church para mag-mission, pero gano'n na lamang yung pagpapakita natin ng hospitality sa kanila.
Di ba ho? Talagang pinaghahandaan natin, may mga nagsusundo, tapos merong mga nag-welcome ng drinks, di ba po? Nang talagang pinapakita their special, aalagaan, to the point na kayo ay nagkakandahiran para ang mga bisita ang siyang maging komportable. Kasi nga gusto natin i-express sa kanila na yung kanilang pagdating ay napaka-importante. Yung presensya nila ay pinahahalagahan natin. Ngayon, tanong ko po sa bawat isa, bakit naman ngayon ang ating Panginoong Jesus, di ba ho? Ang ating Panginoong Jesus, na kung paano ang mga leaders ng mga powerful countries, sabi natin makapangyarihang mga bansa, ay ganun yung treatment sa kanila. Pagdating sa Panginoong Jesus, yung arrival, yung kanyang pagdating, nakita naman natin yung pagdating ng Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus natin na tinatawag natin King of Kings. The arrival of the King of Kings ay hindi katulad ng arrival ng mga inaasahan nating pag-arrive. Di ba ho? Hindi katulad ng mga haring kilala sa mundo na lahat ng mga red carpet, magagarbong bagay ay pinapakita. Pero ang Panginoong Jesus, dumating dito sa lupa sa paraang hindi natin inaasahan. Tama po ba? Siya ay tinatawag natin Diyos sa mga Diyos, hari ng mga hari, pero yung kanyang pagdating ay dumating siya na hindi natin inaasahan. Kaya sabi nga sa ating pong passage ngayon pong gabi, gusto natin bigyan ng emphasis po yung verse 58. Ang sabi doon, sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. In a broader context, mga kapatid, yan po ay pag-uusap ng Panginoong Jesus at ng kanyang mga alagad patungkol po sa kung ano yung cause ng discipleship. Ano ba yung magiging consequence o mga bagay na dapat pong isaalang-alang kung kayo ay susunod sa akin. Ito po yung isa sa mga statements ni Jesus. Na sabi niya dyan, kung willing kang sumunod sa akin, remember kung sino si Jesus, sino ako. Na ako nga, kung ikukumpara yung mga asong gubat, may mga lungga sila. Nakita na kayo ng mga facts? Sa pelikula nga or sa mga video sa internet, may mga holes sila, may mga lungga na tinataguan, at yung mga ibon, may mga pugad. Tama po? May pugad sila. Pero ang sabi niya dyan, yung anak ng tao, siya mismo, wala man lamang mapagpahingahan. Ano ibig sabihin po? Si Jesus na parito dito sa lupa, napaka-humble na paraan ng pagdating. At ang sabi pa nga niya dyan, wala siyang bahay. Wala siyang permanenteng lugar na katulad ng mga hayop na kahit papaano sila ay ilungga, may pugad sila. Ako, wala man lamang akong bato o anumang bagay na pwede kong matulugan para doon ako magpahinga. E ngayong gabi po, gusto natin sagutin ang katanungang ito. Para mo sa ating pag-aaral at pagbibigay ng conclusion sa humility na topic, ang tanong sa ating lahat, why would the King of Glory, ang Panginoong Jesus, na hari ng mga hari, ang Diyos sa pinakamataas sa sanlibutan, choose a life? Pinili niya ang buhay ng kababaan from the very beginning until His last breath. Tanungin niyo po yung mga sarili at gusto natin yung i-unpack ngayong gabi. Bakit nga ba si Jesus, though He has a lot of reasons para magyabang, ang Panginoong Jesus among us here, siya po, kung halimbawa po tayo po'y nabubuhay kasama pa ang Panginoong Jesus, siya po yung may pinakakarapatang magyabang. Pero bakit siya na pinakahari ng mga hari, ang Diyos sa mga Diyos, pinili niya ang buhay na mababa mula nung siya'y pinanganak hanggang sa kanya pong kamatayan sa krus. Kaya ngayong gabi po, ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan ko po, manger to cross. Mula sa sabsaban hanggang sa krus, walang ni isang moment ng buhay ni Jesus na siya po ay nagpakita ng kayabangan. Bagkus, siya po ay nagpakumbaba mula nang siya'y pinanganak hanggang siya po ay namatay po sa krus. Kaya ito po ay istorya po ng pagpapakumbaba.
Kaya nga po tinanong ko po yung aking mga kapwa mga leader, sabi ko, ano kaya ituturo ko? Lahat na kinuha nila, may nagturo tungkol sa humility, may nagturo tungkol sa pride. And now gusto ko pong i-point toward all of us to the Lord Jesus Christ. Doon tayo babalik. Kung paano tayo nagsimula tungkol sa pagpapakumbaba, magtatapos tayo sa humility through the life of Jesus Christ. Amen po ba? Gusto natin matuto sa buhay ng Panginoong Jesus. Pwede po bang lahat ng mata dito muna sa akin? Yan, pag wala pong inonotes, hindi kailangan mag-cellphone. Paulit-ulit ko pong paalala yan, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka muna mag-cellphone, nasisilip kita. Oo. Huwag muna kayo mag-cellphone, guys. Paulit-ulit tayo sa ganyan. Kapag kayo po, hanggang ngayon, habi nyo pa rin yung nag-i-scroll kayo ng Facebook habang nagsa-service. Talagang baka hindi kayo Kristyano. Sabi naman ako judgmental, pero imposible sa isang anak ng Diyos na mag-aaral ng salita ng Diyos every Sunday, pero scroll ka pa rin ng scroll, chat ka pa rin ng chat habang nagsa-service. Pero kung hindi deserve ni Lord yun, kaya sana i-practice natin yan. Kaya muli ko pong ibibigyan ng emphasis itong statement na to. Bakit sinabi sa Lucas na si Jesus, siya ay anak ng tao na wala man lamang po siyang mapagpahingahan. Tingnan natin isa-isa mga kapatid, yung buhay ng Panginoong Jesus na nagpakita ng kapakumbabaan. Unang bagay ho, hindi po ito mga points natin, but I want to lead you sa timeline ng buhay ni Jesus. Si Jesus po nagpakita ng pagpapakumbaba sa kanyang kapanganakan pa lamang. Sino sa inyo dito pinanganak sa sabsaban? Meron ba dito katulad ni Jesus? Na baka naman ang bituin tumigil sa sabsaban, doon ka inili ng nanay mo. Meron? Wala. Sino pinanganak sa hospital? Kailan mo pati? Oy, buti pa kayo. Ako kasi nalaglag lang sa alinole. Ay, lahat kayo sa hospital? O sino dito pinanganak sa bahay, paanakan, yung mga midwife? Ay, ganun ba? Wala. Sino dito sa ilog pinanganak? Wala nagtataas ng kamay. Hindi nyo alam kung saan kayo pinanganak? Alam. Saan ka pinanganak, be? Saan? Sa Paris? Sa Baras? Saan yun? Sa probinsya yun. Sa Baras. Akala ko Paris. Baka kapatid mo si Hart Evangelista. Ayan. Kaya lahat tayo dito, di ba? Wala sa atin dito na pinanganak sa sabsaban. Or meron bang baka naman sa bukid ka pinanganak or... Pero wala dito. Or sino nga makaka-imagine, mga kapatid? Imagine nyo po yun ang mga tao, they are expecting. Kasi di ba ho, from the Old Testament pa lang, pinangako na, tignan nyo po sa Isaiah. Ang sabi ho doon, sapagkat isinila ng isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawagin kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Sabi mo dyan, si Jesus, yung Messiah na ipinangako sa Book of Isaiah pa lang, ang paglalarawan sa kanya, siya po ay makapangyarihang, ano mo sabi, makapangyarihang Diyos. Walang hanggang ama at prinsipe siya ng kapayapaan. So for the people in the Old Testament times, ang isip nila may darating na Messiah. May darating na hari ng mga hari, tagapagligtas. Pero syempre kung kayo nasa kalagayan nila, anong ine-expect ninyong paraan ng pagdating niya sa tingin po ninyo? Siya po ay darating, kung siya hari ng mga hari, kung ano yung nila natin kanina ng pag-welcome sa mga world leaders. Ganun din yung expectation ng mga tao sa kanila, sa kanyang pagdating. Marahil ang mga Hudyo, lalo yung mga Hudyo na nag-expect ng Messiah, kaya nga nila hindi matanggap-tanggap na si Jesus ay Messiah. Kasi bakit sa umpisa pa lamang, yung pagdating ni Jesus, hindi katanggap-tanggap. Sino bang hari ng mga hari at Messiah ang darating sa paraan na doon sa kulungan ng mga hayop? Kaya sabi mo ng Luke chapter 2, verse 7, sabi mo doon, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Si Jesus dito, siya ay Diyos ng mga Diyos. Tama po ba? May kausap ba ako?
Siya po ay Diyos. Siya po yung Diyos na nagkatawang tao sa katawan ng Panginoong Jesus. Pwede naman nang sabihin o i-request sa Diyos Ama, Ama, pwede bang sa St. Luke's na lang ako ipanganak? Pwede bang sa ospital na lang ako ipanganak? Pwede bang sa ganitong paraan na lang ako darating? Bakit pa niya pinili na siya ipapanganak bilang isang sanggol? Though he had an option. Gusto ko pong i-break nyo yung understanding sa Jesus bilang nasa manger. Pero in reality, kung kayo ay nasa kalagayan ng panahon na yun, that's not acceptable. Halimbawa sinabi, yung presidente, yung hari, pinanganak doon sa may basurahan sa Quiapo. Parang magtataka ka, ano kaya yan? Ang gandang storya niya kasi it's unusual. And for people during those times, hindi katanggap-tanggap to, pero ang Panginoong Jesus, pinili niya na ipanganak siya sa isang sabsaban. Kaya nga pag Pasko guys, hindi, lalo na September na Pasko na di ba? Pasko na sa Pilipinas. Magsisimula na kayo mag-ready para sa bonggang araw ng Pasko. Kaya tandaan ninyo, ang Pasko, hindi siya tungkol sa kabonggahan, kundi pagdating ng isang Mesaya sa isang sabsaban pinanganak. Kaya hindi siya patungkol sa pabonggahan kasi it's about humility. So ang Panginoong Jesus, He was born not in comfort. Kung tayo man, ang nanay mo naghihirap, lahat naman ang nanay naghihirap kapag pinapanganak, pero ikaw nung baby ka, wala kang ginawa kundi umiyak. Diba? Umiyak ka, komportable ka sa lampin mo, komportable ka marayo doon sa ospital, kung ikaw man ay na-incubator ka man, at least nasa isa kang proper place. Pero ang Panginoong Jesus, He was born not in comfort, but in poverty. At nakita natin yung situation noon, na wala man lamang bahay panuluyan ang nagpatuloy sa kanila. Pero kung si Jesus ay Lord, He could have chosen to make another story. Diba? Pwede siyang maging story na yung katanggap-tanggap na si Jesus sa isang Mesaya, pinanganak sa palasyo, pinanganak na anak ng isang hari. Pwede pa yun pero hindi ganun yung story na pinili ni Jesus. He Himself, from the manger mismo, pinakita na pinili niya ang pagpapakumbaba. Kaya nga po sabi mo dito, the eternal Son became a fragile baby. Para sa mga tao ng time na yun, iniisip nila, isang dakilang manliligtas ang darating sa amin. Isang hari. Pero pinili niya na siya'y dumating bilang isang baby. Isang sanggol. Na kung tutuusin, nung panahon na sinilang siya, di ba napakadelikado ng situation ng sanggol? Kasi pinapapatay ni Haring Herodes lahat ng mga ipapanganak because he is afraid na baka yung Mesaya na ngayon. Kaya pag may napapakinggan siya na, may ipapanganak doon, patayin nyo na. Yun yung utos. Pero ang Panginoong Jesus, because of His humility, He chose the manger as a fragile baby. Alam mo yung baby, wala siyang magagawa on his own. Nakadepende sa pag-aalaga ng nanay. Kaya sila fragile, marurupok sila yung health nila. Di ba ho? Napaka-sensitive pa ng baby. Hindi mo pwedeng kung ano-ano lang na pag-aalaga ang gagawin. You need to take care of them very tender, very gentle na pag-aalaga. And ang Panginoong Jesus, yung humility niya doon, pinakita na niya doon agad. Pwede naman siyang dumating na hindi baby. Yung nakapangyarihan agad ang asta niya. Pwede siyang parang sangre ng Encantadia. Ba't hindi na lang gano'n? Nakapangyarihan ng buong daigdig. Saka costume. Diba? Ang ganda sana nun. Sasabihin sana ng mga atheists, uy, ang galing ng Jesus Christ nyo Makapangyarihan, naka-costume. Mukha talaga makapangyarihang Diyos. Pero yan, baby, sino pinagloloko nyo? Ba't kayo naniniwala dyan sa baby na yan? It's because Jesus has a plan. At ang plan niya ay ipakita ang kapakumbabaan habang siya po nagsimula po sa isang baby. And pangalawa ho, sa kanyang buhay, sa kanyang early years as human, sabi po ng Mateo chapter 2, when they had gone, alam niyo po sabi dyan, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, sa tatay po ni Jesus, na si Jose. Ang sabi ng angel, get up, he said, take the child and his mother
and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. Pwede po siyang isilang bilang anak ng isang hari, o bakit na lang, pwede natin tanongin, bakit di na lang siya anak ni Herodes? Pwede naman ganon. O pwede naman siyang isang hari kapantay ni Herodes. O pwede naman siyang maging anak ng isang contractor ng DPWH. Para mayaman siya. Pero hindi eh. Pwede din siyang dumating na marami siyang sasakyan, marami mga luxury bag, marami silang i-flex. Bakit di ganun, Lord? Kasi pinapakita ni Jesus, He needed to go through the process of humility. And that's what He's telling us, mga kapatid. Yan ang tinuturo sa'yo. Huwag mo lang tingnan si Jesus bilang Diyos. Tingnan mo siya kung ano yung tinuturo niya sa'yo mula pagkabata na nung baby siya, hanggang naging kaedad mo siya. At yun ay pagpapakumbaba. Kaya nga mga kapatid, kung ikaw ay isang bata, isa kang kabataan, si Jesus pinagdaanan niya yan. Pero bakit niya piniling pumantay sa isang tao and go through the process of growing up? Diba ho? Pwede niyang piliin eh, ibang story na. Kaya po sabi dyan ng verse 14, sabi ho dyan, so he got up, si Jose, tumayo siya, dinala niya si baby Jesus and his mother during the night and left for Egypt. Nakita niyo yung sitwasyon pa nila? Nasa sitwasyon sila, nakatulad din ng ilan sa inyo marahil that they were in an insecure situation. Anytime pwede mamatay si Jesus. Bakit ganun Lord yung storya? Bakit hindi pwedeng ligtas na talaga si Jesus yung pwedeng kahit saksakin yung baby, biglang mag-heal agad? Kasi Diyos naman siya eh. Pero bakit kailangan nilang magtakbo-takbo, magtago as a refugee? Wala silang bahay na permanente. Nakita niyo dyan? No permanent house. Palipat-lipat sila ng bahay, lalong-lalo na ho ng panahon na yan kasi nga pinapapatay ho ni Herodes ang mga baby. Ang alam na kasi natin, si Jesus na nasa manger, dumating yung mga tatlong pantas, di ba ho? Tapos parang, Holy Man. Yun lang ang alam mo. Nakakalimutan mo na si Jesus, dumating sa ganyang punto na naghirap din katulad mo natin. Ano sabi mo dyan? They were running. They need to escape. Di ba kailangan nilang magtago? Kailangan nilang umiwas. Bakit si Jesus hindi na lang sumakay sa isang private plane? Bakit hindi na lang siya in-escort ng mga chariots? Kailangan siyang bitbitin ng tatay at nanay niyang si Jose at si Maria para itago. What an act of humility, mga kapatid. And sabi mo dito ng Luke chapter 2, verse 52, tinan niyo po yan, pamilya din po kayo dyan. Sa verse na yan, ang sabi dyan, patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Sabi niya, Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Pwede naman kung dumiretso na lang siya bilang isang malaking tao na lang. Bakit kailangan maging baby? Kailangan maging isang bata, mag-Sunday school ni Jesus? Kailangan maging isang kabataan si Jesus? He went through the process. Pwede ba? Kasi hindi na lang dumating siya, nalaglag sa langit. Charan! Messiah! Hindi. Baby. And he grew up in wisdom, and stature, and in favor with God and man. Bakit po? Dahil ang sabi mo ng salita ng Diyos, hindi niya niyakap yung pagiging isang Diyos. Niyakap niya yung pagiging isang tao nang sa gayon. It's better and it's easier for us to relate kay Jesus. Na yung Messiah na meron tayo, hindi Messiah malayo sa tao. Isa siyang Messiah nagpakumbaba, kaya niyang bumaba kahit sa level ng makasalanang tao katulad mo natin. Yun yung kanya pong humility. Sabi mo dito, he lived as a refugee in Egypt. He grew in wisdom and stature. And bukod doon, dun sa nakita nating verse, walang shortcuts sa buhay niya. There were no shortcuts. He embraced humanity in full. Sabi ko nga, kung ako si Jesus, sasabihin ko siguro, pwede bang, Lord, isang storya yung pinanganak ko sa sabsaban, pero pwede bang huwag mo na lang i-record, bigla mo na lang akong palakihin? Pwede ganun eh. Pero the Lord Jesus Christ, hindi niya sinortcut ang buhay niya.
He embraced humanity in full. So if you're going to think about it, mga kapatid, Jesus lived a life same as you. Hindi mo pwedeng isasabihin, ay si Jesus, can He relate with me? Maiintindihan kaya ako ni Lord? Yes, maiintindihan kaya dahil naging tao din siyang katulad ko. Kung iisipin natin, naging mahirap kaya ang buhay ni Jesus? Yes! Hindi siya anak ng kontraktor. Hindi siya anak ko ng mayamang tao. Hindi siya anak ni Herodes. Anak siya ng isang karpintero. At marahil si Jesus din, nag-part-time job para maging isang matustusan ng kanilang pangailangan. Because back then, ang isang karpintero ay katulad din ng level ng mga hindi naman kilalang mga trabaho sa panahon natin ngayon. That's why He knows your pain. How could He know your pain? Because He chose humility. Pinili na ang pagpapakumbaba. Kung siya ay naging hari agad, will He understand what you're going through bilang isang Diyos? Kung siya ay hindi dumanas ng hirap, hindi siya dumanas po ng pasakit, will He understand your pain right now? Maiintindihan kaya ng Panginoon yun? I don't think so. Magiging malayo yung loob natin sa Kanya. But because of His humility, pinili niya ang pagiging isang full human in process. And pangatlo po yung baptism po niya. Tingnan niyo po yung naging baptism niya in temptation. Sabi sa Matthew chapter 3, as soon as Jesus was baptized, sino po nag-baptize sa Kanya? Si John the Baptist, si Juan ang tagapagbautismo. He went up out of the water. At the moment heaven was open, and he saw the Spirit of God na katulad ng isang kalapati and alighting on him. Ano sabi ng 17? And a voice from heaven said, "This is my Son whom I love, with him I am well pleased." Sabi ganon. Bakit siya? Ang tanong sa atin, ang tanong ko po hindi ba kayo nagtataka? Siya po this is my Son, declaration ng God the Father. Okay? Pero ang tanong, bakit? Bakit siya ang binaptize? Si John, bakit niya binaptize si Jesus? Kung hindi humble si Jesus, sasabihin ni Jesus, sino ka bang John the Baptist? Kung binabaptize mo ko, ikaw kaya ilunod ko sa Jordan River. Diba? But He showed His humility. Na dapat ang nagsisisigaw doon, di ba ang nagsisisigaw sa ilang, before Jesus came, is John the Baptist. Diba? Prepare the way of the Lord. Diba? You repent. Pero dapat ang nasa posisyon nun, si Jesus, bilang siya yung anak ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Diba ho? Wala po siyang pinagyabang. Hindi niya po niyakap yung titulo na He is the Son of God. Ano matututunan natin doon mga kapatid? Hindi porket nagkatitulo ka na, magyayabang ka na. Maraming ganun sa atin. Nagkatitulo ka na, nagiging mayabang tayo. Akala natin kung sino tayo. Mga B, hindi porket nagtapos ka ng college, yabang ka na. Alam mo, ma-realize mo, pag nagtrabaho ka na, wala pala akong kwenta, walang kwenta pa rin college aral ko, wala ka na yung pagyayabang. Iba sa atin, nagkaroon lang ng mga titulo sa umpisa ng pangalan, nagyayabang tayo. Nakaangat-angat ka lang ng kaunti. Alam mo yung titulo natin, nagiging dahilan ng pagyabang natin. But remember Jesus, He is the Son of God, but He was baptized to show His humanity. To show yung kanyang humility. Kaya pag nagka-title na po kayo mga kapatid, huwag tayo magyayabang. Kundi magpakumbabang patuloy. Kaya sabi mo dito, Matthew chapter 4, sa kanyang temptation naman, then Jesus, tignan niyo po ito, was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Again, tatanungin niyo rin ulit, Lord, why would you lead Jesus to be tempted by the devil? Siya naman ang Diyos ng mga Diyos. Pwede naman niyang sabihin, halika dito, devil. Pero hindi. He went through the process of temptation din. Tama po ba? Tama? And then ano ninyo, kailan nangyari itong temptation? Kailan nangyari? After ng prayer and fasting. Tama? Ang tanong ulit, bakit kailangan ng prayer and fasting ni Jesus?
Why would he pray and fast at the first place? Bakit siya mananalangin? Siya na nga yung Diyos eh. Tayo ang yabang natin. Hindi ka na nga Diyos, wala ka na nga alam, wala ka na nga kakayahan, pero hindi ka pa nananalangin kay Lord. Akala natin kung sino na tayo. Akala natin kaya natin on our own. Akala natin when we serve in the ministry, we can do it with our own strength. Akala natin kaya natin magpatuloy kasi kaya natin malalakas tayo. Pero Jesus, remember, He prayed and fasted before He entered His ministry. Bakit pagpapakita na, Lord, I am humble, even though I am the Son of God, without your help, God, Father, I am nothing. I cannot do your ministry. Nasusunod po ba natin, mga kapatid? What humility? Anong humility ang pinakita ng Panginoon doon? Kaya doon pa lang sa kanyang pananalangin, humility na yun. And after niyang manalangin, ng 40 days, ay bigla siyang aatakihin ngayon ng kaaway. And the Lord Jesus could have chosen na pwede naman niya talagang, di ba, ganun makapangyarihan si Jesus. Sabi ko nga kung magiging ano yan, kung mga Disney movie, o di kaya yung yung Golden, siguro yung mga hulmon na yan, mga ulilaw-ilaw, ang bilis na niyan, kakantahan lang sila, diba? Kakanta lang eh, wala mananalo. Pwede niyang gawin yung kakanta lang siya ng yung kanta ng Golden, di ba? Na mataas-pataasan, tapos may ilaw yung mga... Pwede gawin ni Jesus yun eh. Pwede niyang kantahan, pwede niya siguro ituro lang yung devil. Pero ang sabi mo dyan, pinagdaanan niya, mapansin niyo yung temptation ni Jesus, di ba? Iba-ibang klaseng temptation yun. From the physical temptation, itong nakikita niyo sa screen niyo ngayon. From the physical temptation of being hungry. Sabi ko nga, ito si Jesus, ibang klase din magpakita ng pagpapakumbaba. Bakit siya magpapagutom? Ba't di na lang din niya gawin yan? Yung, di nga, gawin mo tinapay, pwede naman niyang gawin din talaga yun eh. Gawin niyang tinapay, magbabago ba sa totoo lang? May magbabago ba kaya talaga kung sakaling gawin niyang tinapay, kainin niya yun? Gagawin mo si Jesus, hindi na ako Bisaya. Hindi, mananatili pa rin siyang Diyos. Pero pinakita niya kung ano yung pagiging tempted. For you also, whenever you are tempted, you can resist the temptation. Amen? Nakikita niyo po ba yun? What? Ganyan, nakikinig na kayo. That you choose. That you choose kung ano yung daan na pinili ng Panginoong Jesus. Naintindihan niyo po yun, mga kapatid? Na ang Panginoong Jesus, sa kanyang pagpapakumbaba, binigyan niya ng paraan ang tao so that you can also overcome temptation. Sabi mo dito, pagkatapos, dinala siya ng Jabez sa Jerusalem. Ang banal na lungsod at pinatayo sa taluktok ng templo. At sabi ng kaaway sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, pakamatay ka nga dyan. Magpatihulog ka nga, talod ka, malakas loob mo. Alam niyo, kung ako si Jesus, tatalon ako sa bigla kong bush. Gano'n, di ba? Pwede naman gawin yan eh. Kaya ni Jesus yun. Kaya niya nalaglag siya, bigla kong pagbagsak niya. Ganyan lang. Di ba? Tapos tutulugan mo ako, kahit kung ano nang pinagagawa ko sa stage, para di kayo man ito. Di ba pwede mo eh? Pwede naman siyang, sige, magpapatihulog ako. Sabi ni Jesus, kung siya'y nagyayabang, anong itinetempt mo? Kung papakitaan nga kita ng kapangyarihan. Diba? Pwede yun. Pwede niyang gawin. Tama? Pwede na naman pagtahulog niya, bilasang sayuhin ng mga ibon. Siya may-ari ng lahat ng yun. Pero bakit na ginawa yan? Pwede niyang piliin yung may pagyayabang ba siya? Meron. Wala. Meron siya may pagyayabang. Hindi nakagets sa flow kung mga nasa harapan mo. Meron siyang may pagyayabang. Tayo yung wala. Si Jesus yung may pagyayabang. Tingnan nyo, si Jesus na may pagyayabang, hindi nagyayabang. Tayo walang may pagyayabang, mayabang talaga tayo. Kaya sabi niya, He could have boasted of His own power. Pero Panginoong Jesus, ulitin natin, He was baptized not for His sin, but to identify with ours.
Naintindihan niyo po yun? Present siyang, he identified himself as isang tao na katulad din natin. And ano sabi mo dito? He resisted temptation with God's word, humbly submitting to the Father's will. At nakita niyo doon, yung humility niya, na I will resist the temptation, susunod ako sa kalooban ng Diyos Ama. Yung kanyang pagpapakumbaba. And pang-apat, nung lumaki na siya, di ba, nabaptize siya ngayon, and now he went through the ministry of serving. Sabi mo dito ng John chapter 13, verse 3 to 5. Sabi dyan, Jesus knew that the Father had put all things under His power, and that He had come from God and was returning to God. So He got up from the meal, took off His outer clothing, and wrapped a towel around His waist. Alam niyo pangyayari to, di ba? Hindi na ito bago sa inyo. Noong panahon ng araw na yun, ng gabi yun, after that si Jesus, He poured water into a basin, at siya pinagsimulang maghugas ng paa ng kanyang mga alagad. Sino sa inyo dito ang kakayanin na hugasan ang paa ng katabi mo? Bilang sabi, sino kaya kong maghugas ng something na, parang ito yung bahagi ng katawan nila na napakadumi nung panahon na yun. Ngayon, nalilinis pa paan ninyo, medyo mabaho nga lang kasi may mga alipunga minsan. Pero, nung panahon na yun, imagine nyo yung lugar na walang semento, talagang puro dirt, and then you are walking through that dirt sa buong araw, kaya sobrang dumi ng paa nila. Eh si Jesus, ginawa niya yung hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad. Pwede niya piliin na hindi naman yun. Siya dapat ang paglingkuran. Tama po ba? Tama. Tayo dapat, siya dapat yung paglingkuran. Siya yung karapat-dapat doon eh. Siya yung hari ng mga hari. Ang Diyos sa mga Diyos. Karapat-dapat siya yung paglingkuran eh. Siya naman yung master nila. Dapat, ang normal, yung mga alagad, ang magpagsiserve para kay Jesus. Lalo siguro kung Korean itong mga to, na may hierarchy, hindi po pwede yung matandaan siyang bababa para din sa mga bata. Okay? Pero ito si Jesus, nagpakita po ng kanyang kapakumbabaan. Sa pamilya pa lang po natin, di ba ho, sa mga pamilya dito, merong kapatid na breadwinner, sa mga may nagbibigay, nag-aabot ng pera sa mga magulang, minsan ang hirap na silang kontrahin. Kasi meron na silang karapatang magsabi, oy, ako nagpapakain sa inyo. Pero yung humility ni Jesus dito, He had all the reasons para magyabang, para ko sabihin ng paglingkuran niyo ko, pero pinili niya po ang maglingkod sa kanyang mga alagad. Ano pong sabi ko sa Mark chapter 10 verse 45. Pakibasa natin. 1 to 3 po. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Sa Tagalog, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. And you know what did Jesus do? Yung paglilingkod na hindi mo aasahan. Kaya alam niyo po si Jesus, He uses ordinary people para sa kanyang purpose, para sa purpose ng kaharian niya. You know, Jesus meets ordinary people just like us. Naniniwala ba kayo doon? Na hindi niya po sinamahan yung mga makapangyarihang tao, hindi po siya nag-friends, nakipag-friends sa mga may kaya, sa mga matatalino, sa mga pariseo. Hindi mo yun yung kanyang kinaibigan sa totoo lang. Ang pinakita pa nga ni Jesus, ang nilapitan niya, sabi dyan, He touched the lepers. Ano yung lepers, mga kabataan? Mga ketongin. Yung mga ketongin nung panahon na yun, na wala pang treatment sa ketong, at ang ketong ay nakakahawa pa, ang ketongin kailangan ma-isolate. Kailangan na sa ibang lugar sila. And they are treated as outcasts in the society. Pero si Jesus, yung kanyang pagpapakumbaba, pinili na I will go to these people. I will
will serve these people. And I will minister with them. Naintindihan po ninyo, mga kapatid? Na hindi po siya nag-go dun sa norm ng society nung time na yun. Yung pagpapakumbaba niya, pinakita niya ho na, I will be with you. Sasamahan ko kayo. Kayong mga tinuturing na marurumi sa lipunan, kayong mga tinuturing na, kumbaga sinumpa sila eh. Yung mga tao niyan, yung mga nagdurugo, yung may mga sakit, di ba? Yung mga may mga kapansanan, ang tingin ng tao sa kanila ay nagkasakit ang mga yan kasi may ginawang mali yan, may mga ginawang masama, sinumpa ng Diyos. Yun yung isip nila. Kung si Jesus, walang pagpapakumbaba, pwede niya rin sabihin, bahala na kayo dyan, mga marurumi kayo. Doon dapat siya dun sa mga hari na mga malilinis. Doon dapat siya sa mga pariseyo na may maraming kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Yun dapat ang kanyang kinaibigan. Pero how did God, how did Jesus show His humility to the extent na ang niyakap niya ang kanyang kinaibigan, yung mga taong hindi mo aasahang kakaibiganin? Nasusundan po ninyo mga kabataan? Kilala niyo po yung istorya ng taong babaeng nangangalun niya? Iba na dapat babatuhin? Pero kinapyan ng Panginoong Jesus yung babae. Are you guys with me, mga kapatid? Kaya nakikita natin dito yung pagpapakumbaba ni Jesus na pwede nating matutunan. Yung kanyang pagpapakumbaba through His service, na He washed His disciples' feet, declaring that the Son of Man came not to be served, but to serve. And let me ask about sa po sa atin, paano po ba natin pinaglilingkuran ang isa't isa? Kayo bang mga nakaupo dyan, lalo mga kabataan? Kayo ba ay nag-iisip na lagi, paano kaya ako makakatanggap sa church? Paano kaya ako mapagpapala ng service sa church? Paano kaya ako maaalagaan? Paano kaya ako makakatanggap ng pag-ibig? Ang isip natin, pwedeng siguro ganon sa umpisa, medyo bata-bata pa tayo kay Lord. Pero habang nagtatagal tayo sa gawain, habang tumatagal tayo sa ating relasyon kay Lord, ang isip na rin nagbabago. Lord, baguhin mo po yung puso ko na hindi po tungkol sa akin ang lahat ng bagay. Na Lord, hindi po ako dapat ang laging paglilingkuran. Kundi pinipili ko na rin ngayon, Lord, nag-iisip ako ng mga bagay, paano po ako maglilingkod sa kapwa ko? Paano po ako mag-iisang pagpapala sa mga tao sa paligid ko? And we want to copy that example ng Panginoong Jesus ng kanya pong paglilingkod. And panglima ho tinan niyo po yung panglima. Nung si Jesus ay papasok na ng Jerusalem, we can also see again the humility of Jesus. Sabi mo ng Matthew 21 verse 5, nakibasa nga po ninyo, See, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey. Sabi sa Tagalog, sa luksod ng Zion ay ipahayag ninyo, tinan mo ang inyong hari ay dumarating, hari po yan. Siya'y mapagpakumbaba, sabi ko direktang sinabi, siya'y mapagpakumbaba, masdan mo siya'y nakasakay sa isang asno, at sa isang bisiro na anak ng asno. Diba ho, ang sinasakyan ni Jesus ay isa pong asno, donkey. Kung titignan natin, sabi, ano naman, hindi yan katanggap-tanggap. Nung panahon nila, kawawa ng tingnan. Nakita na kayo ng mga sa animation, yung mga ducky na naka-smile, na nakaganyan. Diba, sa Shrek, yung umingit yung mga, ano ba yan, ducky ba yun? Diba, parang, it's not a symbol of majesty. Hindi siya nagiging larawan ng pagiging dakilang hari, di ba ho? Sabi ko nga, nahingi ako ng konsulta kay AI. Sabi ko, ano kaya kung hindi donkey ang sinasakyan? Pwede namang piliin, halimbawa kung ang context ay taga-Thailand si Jesus, pwede namang sumakay ng elepante si Jesus. Bakit hindi na lang sinabi nakasakay sa elepante? Pwede pa siguro yan. Kasi mga elepante, mga tribe king and king, mga kings and queens, sumasakay sa mga elepante. Pwede din naman, di ba kung siya ay, sabi ang hari, hindi lang elepante, pwede siya sa dragon nakasakay. Sabi ko, pinagtripan ko yata si Jesus dyan. Pero he had all the options.
Pwede mo siyang sumakay sa anumang paraan. Pwede mo sa elepante. Alam niyo, pwede mo siyang mag-drag. Diba pwede siyang sumakay sa isang kabayo na white horse, di ba mo? Kaya nga pagdating sa Revelation, ang sabi na doon, ang pagdating ng Panginoong Jesus is no longer riding a donkey. He's riding a white horse. Na may dala-dala siya ngayong espada, sabi sa Revelation. Kasi when he came with all humility to reach out people. Lalo na sa panahon ngayon, pwede mo siyang magyabang. Ito pa, pinagtipan ko ulit si Jesus. Pwede mo siyang intervene sa Julius Babaw. At pwede mo niya ipaglaki. Pag malaki yan, nakasakay siya sa isang luxury car. Diba? Kasama niya si Peter. Peter, nakita mo to. Meron akong Lamborghini. Meron akong ganito, masasakyan. I have 40 luxurious cars. Pwede nga kong gawin yan, lalo sa panahon ngayon, everything is about flexing. Diba? Onting angat, flex. Onting taas ng grade, flex. Onting kain ng masarap, flex. Onting bagong damit, flex. Onting bagong kilay, flex ng kilay. Diba? Onting ganap, flex. Si Jesus, marami siyang pwedeng i-flex. Pwede niyang piliin mag-flex, pero hindi niya mo pinili yun. Hindi mo siya nagpumili ng luxury. Hindi niya mo pinili na magkaroon ng magagarbong bagay. Kahit na, sabi ko sa Zechariah, kasi nga po, bakit niya mo ba kaya ito yung nangyari? Because it has been prophesied. Sa umpisa pa lang, pinakita na ng Panginoon, paano ba ang pamumuhay ng Messiah ito? Nasabi ko dito, rejoice greatly, daughter Zion, shout, daughter Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Yan po sinabi ng Zechariah na nagkataon nangyari ho. Kaya sabi sa Tagalog ho, dumarating siyang may kapakumbabaan. Nakita po ninyo mga kapatid? Ang Panginoong Jesus po yung halimbawa natin. Kaya natin pinili na si Jesus kasi He is the very example of humility. Hindi na tayo maghalimbawa ng tao kasi ang tao pabago-bago yan. Pwede maging humble ngayon, bukas maging humble ulit. Pwede ngayon humble kasi may pinagdadaanan ng nakakapag-humble talaga. Pero sa susunod na maging okay na yan, baka maging mayabang ulit. Pero si Jesus, mula pa sa umpisa, wala pa man siya sa New Testament, pinakita na kung paano siya darating. At darating siya na may kapakumbabaan. At ang sabi, batang asno ang kanyang sinasakyan. And He did that. Yun po yung nakita mo natin. Kaya ano po sabi mo dito, when He was entering Jerusalem, not with a war horse and army, pwede mo siyang dumating po na may bodyguard. Pwede mo siyang may personal assistant. Pero ang sabi dyan, but on a donkey, and the prophecy fulfilled in meekness. May kapakumbabaan siyang dumating at ito'y naganap po talaga sa buhay po niya. And pang-anim, yung humility po niya sa Gethsemane. Diba? Kung sunod-sunod po na pagpapakumbaba po yan. Walang puwang sa puso ni Jesus at sa buhay niya yung pagmamataas, though may karapatan po siyang magmataas. Sabi mo dyan, sa Gethsemane, naalala niyo po sa Garden of Gethsemane? Guys, in the front, are you still with me? Yung nasa ang Panginoong Jesus, yung nasa hardin. Ano na yan sa hardin? Bakit po siya nasa garden? Nakakatawa ba sa inyo? Kung nagtatanong, ano yung nagpapanggap na nag-iisip? Pero hindi alam yung sagot. Mga ganun. Alam niyo nangyari sa Garden of Gethsemane? Anong ginawa ni Jesus dyan? Nagdasal. Bakit siya nagdasal? Ito na yung panahon ng malapit na siya, arestuhin. Alam na niya yung pait na dadanasin po niya. At alam niya paano napakita yung humility ng Panginoong Jesus? Siya ay kapantay ng Diyos, pero ang panalangin po niya, Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. Yun po yung pagpapakumbaba doon na, Lord, kaya ko namang ipatanggal sa'yo talaga. Yung pait na to, yung kopang ito. Pero yung pagpapakumbaba doon, Lord, hindi po yung sarili kong masunod. Ulitin ko po yung mga kapatid. Pwede mong gawin ang lahat ng bagay
lahat naman kasi pwede. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa sinasabing sa Kristyano, daming bawal. Lahat pwede mong gawin. Ang tanong lang dun, kalooban ba ng Diyos? Bawal ka bang umibig? Hindi. Sino sabing bawal umibig? Sino sabing bawal umibig? Sabi nga lang, love one another. Pero ang tanong, kalooban ba ng Diyos? Kalooban ba ng Panginoon? Na hindi ka pa marunong na mag-sentence structure sa English na I love you pa. Ang alam mo naman sa I love you. Di ba, kalooban ba ng Panginoon na unahin mo yung mga bagay na hindi pa pinapauna ng Diyos sa'yo? Kalooban ba ng Diyos, halimbawa, gagawin mo yung bagay na yan, na yung bagay na yan, ikalalayo mo sa Panginoon. Pero may pagpapakumbaba doon, Lord, kung hindi ito ang kalooban mo, huwag mong hayaan. Pero kung kalooban mo, Panginoon, ang kalooban mo po ang masunod. Kung po ang pagpapakumbaba, kaya natin gawin ang lahat ng bagay, pero yung humility natin, Lord, hindi po ako ang dapat masunod, kundi ikaw, Panginoon. And alam niyo po, noong panahon na yan, nananalangin si Jesus, dumating po yung mga soldiers. Anong eksena nangyari ho? Naalala niyo yung nangyari si Pedro? Anong ginawa niya? Yung sa soldier. Anong ginawa? Kinagat yung tenga? Hindi ginawa? Ginawa si Jesus. Ginawa ko, pinutulan. Ikaw naman. Pinutulan ni, sabi mo dyan, bumulot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus. And hindi pinangalan, kaya sa iba si Pedro. At tinaga ang utusan ng pinakapulong pari na umaaresto. Sa sobrang galit siguro niya, at talagang pangamba, yung kumbaga, nagrarayot na, aresto niya to si Jesus. Kinuha niya yung tabak at tinagpas yung tainga. Sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang buhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Alam niyo, si Jesus, ano yung militi ni Jesus dyan? Pwede niya naman sabihin, sige, very good ka. Good disciple ka. Sige, saksakin mo pa. Hindi naman niyang gawin yun. Diba? Bakit si Jesus hindi natuwa? Imbes na sabihin, very good ka. Ikaw talaga. Talagang sa akin ka talaga eh. Talagang kaya mo makipagsaksakan para sa akin. Diba yun yung akala natin na magiging katuwa-tuwa sa Panginoong Jesus. Pero kay Jesus ang pag-isip niya iba, huwag mong hadlangan o kalooban ng Diyos. Nakita niyo po? Huwag mong patulan. Mga kapatid, huwag kang magpapapatol lagi. Ang problema sa atin, akala natin hindi tayo mayabang, pero pagdating na pumapatol ka, palapatol ka talaga. Diba? Palaaway. Parinig sa FB. Diba yung gano'n? Kawawa na ngayon parinig sa FB, tapos hindi naman nagbabasa yung pinaparinggan. Saklat mo, no? Kaya kung sabi mo dyan, anong ginawa ko din ang Panginoon? Ito pa, hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama? Tingnan niyo po ito He could ask help from His Father in heaven. Sabi niya, hindi mo ba alam na pag hihingi ako ng tulong sa aking ama, papadala niya agad ako ng higit sa 12 batalyon ng mga anghel. Dami nun! Kaya niya anytime, sasabihin niya, Ama, saan ito ang batalyon? Ganon. Ang dami nun, talo silang lahat. Pwede niyang gawin. Pero sabi niya, ngunit, paano matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? Anong isip ni Jesus? I need to be humble enough to obey the will of my Father kahit na ang kahihinatnan ay kalugian ko. I could ask for help to my Father. Kaya-kaya niya magpadala ng 12 batalyon, pero hindi niya yun ginawa. Joseph, kaya-kaya ko naman talaga makipagsuntukan. Kaya-kaya ko po talaga siyang sagutin, patulan dun sa GC. Kaya ko po siyang sampalin talaga. Kaya ko siyang siraan. Ano ba't di natin ginagawa? Because we know that is not the will of God. Kaya mong maghiganti. Kaya mong gawa ng masama ang mga gumagawa ng masama sa iyo. Ano sabi ng verse 51 ng Lucas 22? Sinabi ni Jesus, tama na yan. Ito po yung matindi ngayon. Diba? Pwede naman yung sabihin, Peter o Alagad,
Very good ka dyan, pinagtanggol mo ko. At sabi, hayaan mo na yan. Anong sabi mo? Hinipo niya ang tainga ng alipin at ang sugat ay kaagad rin naghilo. Hindi niya ginantihan, pinagaling pa nga. Humility po yun mga kapatid. Hindi yung minsan tayo, pag kaya na natin lumaban, yung remesmo, talagang babanatan natin, pagkakataon ko na to. Rerespakan ko na. Pero kay Jesus, walang imik, walang reaksyong masama, walang masamang tinapay doon sa alipin. Ang ginawa, pinagpala pa nga ng healing. Nasusunod po ba natin? Huwag kang kainis na miss, mamaya nakikipag-away naman kayo after nito. Yan yung wala talaga ito, inagaw niyang jowa niya sa akin. Mga ganyan. Kung yung mga kabataan niya sa hindi pa ko mga post, akala mo talaga pupogi eh. Kaya sabi dyan, ang Panginoong Jesus, ang kanyang dugo, ay kanyang pawis ay tila isang dugo na tumatagaktak sa gitna ng kanyang paghihirap sa puso. Pero ang kanyang declaration, Lord, not my will, but yours be done. Kaya patandaan mo natin, choose obedience over escape. Hello, mga mahilig tumakas. You choose obedience over escape. Si Jesus, pinili niya ang sumunod kaysa sa takasan. Yung anumang sitwasyon na nasa harapan niya. Kasi alam niyo po, yung pagtakas minsan, ginagawa natin yung pagtakas, yun ay way natin na i-depend yung ating sarili para hindi harapin yung, alam mo yung pride natin, ayaw natin ibaba, kaya gawin natin, tatakasan natin yun. Habang tumatakas tayo, yung pride natin, nabibuild ng nabibuild, hanggang sa pride mo na mismo ang nagbablock sa sarili mo. Kaya habang nandun ka, may situation ka ng ganyan, piliin natin ang obedience, piliin natin na ibaba yung ating sarili, doon kaya naman natin na maghiganti, kaya naman natin maggawa ng masama, yung kapwa natin, kaya naman natin gumawa ng paraan sa sarili natin, but kahit na mahirap, kahit na ikamamatay, kung ito'y para sa pagsunod kay Lord, gagawin ko. Hindi ko tatakasan. Nandiyan pa ho kayo? And lastly, sa buhay ng Panginoong Jesus, sa kanyang kamatayan sa krus. Alam niyo po, moving forward, sabi ko dito, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po, yung panalangin niya, ilayunin niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyong mangyari. He has the right to avoid yung krus. Alam niyo ba yun? Pwede niyang piliin na ayoko kong pasanin ang krus. Pwede po akong gumawa ng ibang paraan. And remember what happened to this panahon na to? After ni Jesus mag-serve ng napakaraming tao, pinagaling, tinuruan, pinakain, tama? Yung ministry niya. Sa mga alagad pala, doon muna tayo sa alagad. Sa mga alagad, kasama niya, nakipagkwentuhan, tinuruan, talagang kung sa discipleship pa, siya yung talagang modelo ng discipleship. Pero, alam niyo po yun, pwede niyang sabihin, Lord, Father, talaga itong mga tao ito, sinalbahe ako. Itong mga tao ito, talagang tinraidor ako. Iniwan nila ako, Lord. Lord, lahat sila gumawa ng masama sa akin after everything that I have done to them, Lord. Tinraidor nila ako, binitray nila ako. Pwede niyang sabihin yun, Father God, alisin mo to sa akin, hindi ko to deserve. Eh, you guys, pay attention? Hindi deserve ni Jesus yun. Hindi deserve ni Jesus yung ganong treatment. Sa lahat ng kanyang ginawa, nung siya'y panahon na pahihirapan, dinakit, sinong sumama sa kanya? Wala. Even the closest people in his life disowned him. Peter, na pinakamalapit sa kanya, nagdadal. Si Pedro, na pinakamalapit sa kanya, si Pedro, na talagang close, kumbaga, best friend for life sila.
Pero nakita niyo nangyari, di ba? Pinagkanulo si Jesus. Ngayon ang tanong sa atin, kung tayo na nandoon sa ganong klaseng sitwasyon, kakayanan ba natin magpakumbaba katulad ng Panginoong Jesus? Anong mararamdaman ninyo if your friends betrayed you? Masasaktan. Bukod sa masasaktan, sasaktan mo din. Pero kay Jesus, hindi ganun yung ginawa mo niya. Lalo sa generation natin ngayon, lugi ka, tanga ka pag hindi ka pumatol. Hindi ka cool kapag hindi ka nagparinig din. Hindi ka cool kapag hindi ka rumesbak sa puro 4. Hindi ka cool kapag, ay, sige, ganyan kaya, ay. Korean na, di ba? Akala natin, lalo kayong mga kabataan, ang daling magsabi maging humble, pero napakalaking tendency maging mayabang tayo. Sobrang laki. Kasi ang taktika ng kaaway, yung tinatawag na false humility. Akala humble, pero hindi talaga. Tatandaan natin to, kung tayo nasa kalagayan ng Panginoong Jesus, that despite of everything na ginawa niya, at binitray siya ng mga tao, pinili niya pa rin na sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. Kaya sabi mo dyan, Jesus said, Father, forgive them. Diba ho? Pinatay na ho siya. Nasa kaliwat kanan niya ay kriminal. Pinatay na, namatay ho siya ng Panginoong Jesus. Ay sabi mo dito, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Humingi pa nga po ng panalangin ng kapatawaran para doon sa mga taong ito. Pwede niyong sabihin, Father, hidatan mo naman sila kung talugidinig na yung paligid. Father, pwede ba ikaw na bahala sa mga yan? Gabaan sila? Sumpain mo po sila? Hindi ho. Kundi ang panalangin niya, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Gaano ka na ba nagpakumbaba to the point ang sabi mo sa Panginoong Jesus, Lord Jesus, ikaw na po ang bahala sa kanila, patawanin niyo po sila. Dumating ka na ba sa punto na pinanalangin mo ang kaaway mo? O hindi? Bahala ka dyan, mamatay mo sana kayo. Kigatan sana kayo, madapa ka sana mamaya, mabulunan ka sana. Yung mga ganung panalangin natin, ang panalangin natin katulad sa Panginoong Jesus. Na Lord, patawanin niyo po sila. Ano po sabi dyan? When he had received the drink, he said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Pakikilabit mo yung katabi, which is not paying attention. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Tingin mo na kayo dito. Ba't kayo tindatan pinakindatan? Ayan. Kaya sabi mo dyan, tapos na. Mga kabataan. By the way, this is the last Sunday na sama-sama kayo Love and Dream. Next month, September, hiwalay na ang service ng Love and Dream. Hanggang sila nalulungkot, oh. Ngayon, habang kayo magkakasama na ganito, hopefully, kahit pa paano, natutunan niyo yung aspeto na hindi kayo magmataasan sa isa't isa. Kung ako lang pong tatanungin na hindi ko po gusto ang pag-iiwalay. Sa totoo lang. Pero kung ito lang po naging desisyon, wala tayong magagawa doon. Kaya gusto ko na matutunan ninyo, alisin niyo sa inyong mga kaisipan, yung love, drink. Sa totoo lang, pare-pareha lang po kayo. Pare-pareha tayong mga tao, pare-pareha tayong nagkakasala, pare-pareha lang din kayo ng level ng pananampalataya na pinagsisikapan ninyong ma-improve. Kaya hopefully, ngayon na nagkakasama kayo, napakita ninyo sana yung pagpapakumbaba, yung pagsiserve sa isa't isa, at hindi pagmamayabang, hindi pagmamataasan, hindi pagtatansya-tansya, hindi pagtitingin sa isa't isa na kami mas okay din, hindi. Ngayon na mag-iwalay tayo, nasan man tayo, may once a month tayo magsasama-sama, pero kahit tayo magkakahiwalay sa service, isang spirito sana tayo sa Panginoon. Amen? Isang spirito ng mga kabataan na talagang ang gusto ay gawin, maging katulad ng Panginoong Jesus. Kaya sabi ko dito, crucified between criminals, mocked, stripped, yet prayed, Father, forgive them.
Ano po nangyari sa Panginoon Jesus? He died in a very humble way and declared it is finished. Yung kanyang kamatayan ay kamatayang pinaka-worst na kamatayang pwedeng makamtan ng isang tao. Puno ng kahihiyan sa harapan ng maraming tao. Puno ng, kumbaga, injustice. Puno ng unfair. Lord, hindi naman talaga dapat. Pero ang Panginoon, sa kanyang pagpapakumbaba, tinapos niya para sa ating lahat. Tayo dapat ang papasa nun, pero sa kapakumbaba, ang loob ng Panginoong Jesus at pagmamahal niya sa atin, hindi mo na napapasa niya ngayon. Si Lord na ang siyang pumasan. Kaya ngayon po, after all this na pinakita natin sa inyo, ano po pwede natin matutunan? Okay, mabilis na lang po ito. Unang-unang tinanong natin ang humility ng Panginoong Jesus versus ano ba yung sinasabi ng mundo natin? Gusto ko, ma-apply po ninyong totoo. Ma-apply ninyong totoo, mga kabataan. Dito ho, the word says, tinan niyo po ha, sa panahon natin ngayon, akala ng tao, alam mo, angat talaga yung mga nag-show off ng kanilang power. Nag-show off ng kung anong meron sila. Kumbaga sa inyo, pwede kayo mag-show off ng talento, mag-show off ng inyong mga katalinuhan, ng matataas na grades. That's the world telling you na yung word ninyo, yung inyong halaga, napapakita sa kalakasan at kapangyarihan na meron kayo. Pero ang Panginoong Jesus, ang sabi mo niya, Jesus says, ano sabi mo? Power is in serving. Meron kong kapangyarihan sa pagsiserve. Hindi yung pagmamataas. Hindi po yung pagalingan. Kundi ang Panginoong Jesus, ang humility na pinakita niya doon sa paglilingkod. And gusto ko lang po ibahagi din sa ating lahat to, bilang isang mananampalataya. Di ba recently po, ang ating mundo ng Pilipinas, talagang napakainit ngayon yung issue po ng flood control projects. Tama? And ako po bilang isang mamayang Pilipino din, sobrang diring-diri ako sa mga naririnig kong balita. Kung hindi mo ninyo alam, di ba? Kayo ba aware mga bata, mga grade 7 to 8, yung mga kabataan? Ang nakakatuwa naman, sa aking pagkakaalam, ang church natin ng mga kabataan, kahit paano kayo ay bukas ang isip sa nangyayari. Kasi di ba kung kamakailan lang ang bansa natin, imagine po yun, nag-spend down ng 545.64 billion sa mga proyekto para daw sa flood control. And sa totoo lang, dumataas pa yung bilang na yan. I think it's trillion already. Pero nakikita nyo naman, bawat pag-ulan, kaunting ulan, bumabaha. Diba? At marami dyan sa mga projects na yan, ang hindi talaga natapos o hindi man lamang nasimulan. Yan po ay datos mula po sa Inquirer. Na ganyan kalaking pera ang nagastos ng ating bansa para sa milyon sa mga napakaraming projects na hindi natin maramdaman. Bakit? Kasi ang tao, bakit ito sinasabi? Kayo ngayon, aware kayo dyan. Pero kapag tayo tinanong, baka kayo din mismo, sa murang edad ninyo, talagang uhaw na uhaw kayo sa power. Baka kayo habang bata kayo ngayon, uhaw na kayo ngayon sa kapangyarihan. Nakakala ninyo, ganun ang mundo dapat ninyong tahaki na kailangan ma. Ikaw yung may pinakamaraming pera, ikaw yung may pinakamayaman sa klase ninyo, o hindi ka dapat mapag-iwanan sa tropa ninyo, at gagawin mong lahat ng bagay para lang ma-acquire yung mga kayamanan na yan. So ano po naging realization ko dyan? Alam niyo po si Jesus? Si Jesus nga nagalit po siya. Alala niyo nung panahon na si Jesus po ay nagalit sa templo? Alam niyo po, galit siya sa mga mapanlamang. At galit po siya sa mga mapangalipusta. That's the Jesus that I know. At least sa akin po sa theology na nabuo sa aking isip, galit po siya sa mga mapanlamang. Kaya nga ang Panginoong Jesus, galit siya sa mga taong yun. Galit siya sa mga ginagamit yung pangalan ng Diyos para sa sarili nilang karangyaan at mga kapakinabangan. Naalala ko po sa isang interview ng isang tao po sa mga Diskaya. Sabi niya doon, I quote, I think God used us as instruments. Have you heard of that? Sabi niya doon, yun ay pag-aabuso ng kapangyarihan at paggamit ng salita ng Diyos. Ako po sinasabi ko to, you can agree with me or not, hindi ko po nais kayong impluensyahan, but this is for me.
na kung tayo po nais natin ma-exercise ang humility at aware ka sa nangyayari niyan. Tanungin natin, ano kayang gagawin ni Jesus sa panahon natin ngayon? Mananatili kaya siyang tahimik? Ano ang tawag ni Jesus sa mga ganong klaseng tao? Ang tawag niya doon mga ulupong, mga brood of vipers, sabi niya sa English. Hindi siya tumayo lang sa templo. Nung panahon na si Jesus pumasok sa templo, hindi niya lang sinabi na, guys, ipag-pray natin itong mga taong to. Ano ginawa niya? Pinag-aampas niya. Nagalit siya, tinaob niya lahat ng mga lamesa. Hindi niya po inisip na, baka ma-open ko itong mga contractors na to. Hindi niya inisip na, baka ma-open ko itong mga congressman at mga senador na to. Hindi niya inisip. Kasi alam niya na sa bawat pagtaob niya ng lamesa, sa bawat paghampas niya ng kanyang pamalong yan, ng whip niya na yan, alam niya na meron siyang isang tao na napagtatanggol because of injustice in the society. At gusto ko kayong maging aware doon, mga kapatid, na yung mga inaapi, mga nilalamangan, katulad ninyo, mga pinagnanakawan ng salapi at karapatan, kailangan nyo rin i-voice out. Mga kabataan. Hindi ko sinabing mag-rally kayo, mga nag-rally na kayo. Kundi in your own little ways din, sa school ninyo, baka kayo din nagpa-practice kayo na, kayo din yung mandaraya. Kayo din mismo yung nangongopya. Doon pa lang. O kayong galit na galit kayo sa social media dahil dyan, pero sa mismong paraan ninyo, kayo gumagawa na rin kayong katulad ng mga tao yan. And I know guys, kanina pinag-pray na ni Kyle no? Di ba? Parang pinag-pray ni Kyle yung bansa. Tama po yun. Pinag-pray dapat natin ang bansa. Pero sa Pilipinas po, I think it's the time for the Philippines na hindi lang tayo kakanta na Father, you are King over the flood. Kundi dapat na natin questionin, bakit nga ba may baha? Bakit nga ba lagi nagkakabaha sa bansa natin? At yun ay dahil sa mga taong gahit ang kanilang, they're greedy of power, at kanilang mga kapangyarihan at kanilang mga kayamanan. Kaya mga kabataan, sabi natin lahat, we want to be like Jesus in His humility, but at the same time, we need to speak out for injustice in the society. Kasi sabi niya sa Micah, walk humbly, serve God, and act with justice. Kailangan nating maglingkod sa Diyos at nakikita natin po yung bagay na yun na dapat ay nagagawa din ng mga taong nasa pamunuan natin. We need to demand for good governance sa ating pong bansa. And sumunod, the word says, sabi dyan, climb higher. You need to get recognition. Pero po ang Panginoong Jesus, sabi niya, the greatest is the servant. Iba talan po ninyo, ang confidence po ay, pwede tayo maging confident sa ating mga talino, sa ating kakayahan, pero huwag tayong magiging prideful. Alam mo yun, parang nung elementary ka, yabang mo, talino mo. Pero naging high school ka na, di ba? Parang, siya, saan bubo ko pala? Nung high school ka, lagi na sa top. Nung nasa college ka na, wala, kulelat ka, hindi ka pa nakapagtapos. Kasi alam niyo po, hindi naman po yun yung dapat nating sundin na kailangan natin ng recognition. Kailangan natin labangan ng isa't isa, kundi ang dakila sa harapan ng Panginoong Yesus ay ang mga naglilingkod sa isa't isa. Ang mundo sinasabi, proteksyonan mo yung reputation mo. Gawin mo ang lahat. Pero ang Panginoong Jesus, He made Himself of no reputation. Hindi ko sinasabi kung magpariwara tayo nating proteksyonan yung reputasyon natin. Kundi wag tayo darating sa punto na nag-compromise tayo ng mga bagay-bagay para lang maproteksyonan yung ating mga sarili. Sumunod po, the word says, ano sabi ko, avoid suffering at all costs. Pero ang Panginoong Jesus, He endured the cross for the joy set before Him. Yung Panginoong Jesus ay nagpakita ng kanyang kapakumbabaan by His obedience hanggang sa kamatayan sa krus. Ngayon, to end our sermon this evening, sabi ko dito, the humility of Jesus Christ stands in a radical contrast to the pride-driven systems of our world. Mga kabataan, kung ikaw ay isang kabataan ngayon, I don't know kung paano nakikipag-deal ang Diyos sa iyo, sa puso mo ay pagdating po sa kapakumbabaan. Pero nawa yung buhay ni Jesus mula ng manger hanggang sa krus, may natutunan tayong something patungkol mo sa pagpapakumbaba. At kung sasagutin natin yung katanungan natin kanina, why would the King of Glory, sabi mo dyan,
choose a life of such lowliness mula sa umpisa hanggang sa kanyang last breath. And I think this is the answer. Basahin mo natin. 1, 2, 3, go. Pride is the root of sin. Humility is the path of salvation. Jesus' humility is not weakness. It is God's greatest power on display. The manger to the cross is the road of redemption. Kaya ano matutunan natin sa ating pagtatapos? Una, mga kabataan, remember this, stop chasing recognition. Ang Panginoong Jesus na hari ng mga hari, hindi niya kung pinili ang recognition ng tao. Kundi pinili niya yung magpakababa at sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. Pangalawa, stop living entitled. Sabi nila, ang generation daw ngayon laging feeling entitled. Mga kabataan, iba yung may karapatan ka, iba din yung feeling entitled ka lagi. Kaya ang feeling entitled, feeling mo ikaw lagi ang sentro ng daigdig. Akala mo lagi sa'yo lahat mag-a-adjust, ikaw lagi ang uunawain, ikaw lagi ang dapat pagbibigyan. Remember that the Lord Jesus Christ had nowhere to lay His head. And lastly, sabi mo dyan, stop clinging to pride. Okay. Tandaan mo natin yan, ang pride wala pong maidudulot na mabuti sa atin. Your Savior washed feet. And lastly po, ito na pinaka-last. Kung napag-aralan natin po ang pagpapakumbaba, may isang bagay sa Biblia na pwede natin ipagyabang. Yun? At ganun yung reaction. Meron po tayo pwedeng ipagyabang. Sabi po ng Jeremiah, pakibasa ng lahat, 1, 2, 3, go. Huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas sa kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Stop muna tayo sa verse 23. Ang sabi mo dyan, huwag daw tayo magyabang ng mga matatalino ng karunungan niya. Sabi nga mo dito, nakita niyo po, maging humble tayo. Ang isang puno, just an analogy, ang isang puno, gamit yung kanyang katawan, yung kahoy na meron siya, pwede siyang makagawa ng posporo. Tama po? Yung matchstick, yung kanyang katawan, ay galing sa kahoy. But remember, ang posporo, kaya niyang sunugin ng isang buong kagubatan. Natindihan nyo? Ang isang ibon, pwede po siyang mag-survive, mag-feed sa mga bulate. Tama? Kumakain sila ng mga uod, ng mga bulate. Pero remember, ang bulate, kaya nang kainin ng ibon the moment na siya mamatay. What do you mean by that? Sa panahon natin, hindi tayo lagi nasa taas. May mga times na pwede tayong, pilit mo magyayabang ka ngayon, pero may panahon na ikabababa mo din. May panahon na nasa taas tayo ng, sabi nga, parang buhay, parang bulong. Nasa taas tayo, sa susunod naman, ikaw ang ibababa ng Diyos. Kaya the moment na nasa taas ka, piliin natin ang magpakumbaba kasi darating tayo, nandun din tayo sa baba. And we want people na maging humble din at the moment na tayo po ay nasa baba, ay kaya na tayong itaas din. Diba ho, ang sarap tumulong sa taong bumagsak kung yung tao ay talagang nagpapakumbaba. Diba parang ang hirap tumulong sa isang tao ang yabang, parang deserve. Diba? Pero kung tayo nagpapakumbaba, ang sarap lang magtulungan sa isa't isa. Tama po ba? Yung taong nagpakumbaba, ang sarap tulungan niyang maitaas ulit the moment na siya nagpakumbaba. Kaya nga po, verse 24, sabi dyan, kung may nais magmalaki, ito yung pagmamalaki mo ngayon, ang ipagmalaki niya'y, ano sabi ko? Pakibasa, ang pagkakilala, pagkaunawa sa akin. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. If there's one thing you can boast about, yun ay yung pagkakilala at pagkaunawa kay Jesus. Ang lalaki, huwag ka masyadong magyabang sa forma mo. Yung pakul ka, sasabay mo pa ng babe mo. Good? Mga nag-babe dyan ha, tigil mo na. Tigil mo na yan. Okay? Di ba ganun yung, ano ngayon eh, full package eh, yung mga talagang maganda. Talagang ang bango ng babe mo, may baboy ka, di ba? May babango, may buti, di ba? Tapos nagyayabang ka, di ba? Tapos may bling-bling ka pa.
Diba? Tapos lahat, kompleto ka. Pero ang sabi dyan, huwag mo ipagyabang yun, mawawala din yan. Ang ipagyabang mo, ipagmalaki mo, kilala mo ba at naunawaan mo ba si Jesus? Matalino ka, magiging bobo ka din soon. Hindi kasi lahat ng bagay alam natin. Ang AI nga ngayon, alam mo ba AI? Yung AI, alam na di ba? Nag-i-improve, nagiging mas matalino sa atin. Hindi tayo matalino. We cannot boast about our intelligence. Yung ating honor, may honor ka sa school ngayon, ay nag-challenge ka, huwag ka mag-alam, mawawala yan. Di ba? You cannot always on top. Yung kayamanan, o tinan mo yung mga, huwag na natin pangalanan, yung mga nandoon sa gobyerno ngayon, di ba? Pwede silang, may mga luxurious life ngayon. Pero what is that life kung wala si Jesus sa buhay nila? Yung nag-SB ka, pinagyabang mo, magsasawa ka din dyan. Yung trabaho mo, mataas ang sweldo mo, kaya mo pa. Talagang parang ang sesaya mo pa kasi lahat kaya mong bilhin, kaya mong ilibre ang lahat ng buong pamilya mo, buong church kaya mong malibre kasi ang yaman mo pa, tapos mapopromote ka pa. Huwag kang magyabang doon kapatid, ang sabi dyan, ang ipagmalaki mo, yung pagkakilala. O paano yan, hindi mo kilala. Wala ka din kaunawaan. Kaya anong punto natin mga kabataan? Ang mas pahalagahan mo ngayon, yung pagkakilala at pagkaunawa mo kay Jesus Christ. Amen. Amen. Hindi mo ang ganda, hindi mo yung kapugian, hindi yung forma, hindi yung talino, hindi yung yaman, kundi, sabi ng Jeremiah, sabi dyan, ang ipagmalaki mo ay yung pagkakilala at pagkaunawa sa akin. At ang nagsabi dyan, sabi, ako si Yahweh ang nagsasabi po nito. For our conclusion, pakibasa ko. From manger to cross, every step of Jesus' life radiated humility. He stood so low so that we could be lifted so high. His life reminds us, true greatness is not found in how high we climb, but in how low we're willing to bow before God and serve others. Sige po tayo po lahat po yung upo at manalangin. Aming Ama, maraming salamat Panginoon sa gabi po ito. Panginoon, Lord, dalangin ko po aming Ama na kayo po ang patuloy na mangusap sa inyo pong mga anak. Panginoon, sa buong buwan po ng August, pinag-aralan namin po ang humility. And Lord, dalangin ko na hindi ito manatiling kaalaman lang sa bawat isa, kundi Panginoon, tunay namin ma-practice, Lord, in our own little ways bilang mga kabataan. Hindi naman kami mabuhay na ang nagpapalakas sa amin, Lord, ay kayabangan. Hindi naman kami mabuhay, Lord, ng security namin ay sayabang na meron kami. Kundi, Lord, tulungan mo po kami magpakumbaba sa inyo at magpakumbaba sa aming kapwa. Lord, kami po ay tagapagtanim lamang ng iyong salita. Kayo ang patuloy na mangusap. Kayong patuloy na magpapalago, magpapalalim ng mga salitang napakinggan ko ng aking mga kapatid. Lord, you do the supernatural. You touch their hearts, Lord. Kayo ang magbabago ng puso at isipan. Salamat po aming Ama. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po ay magkaloob ng ating mga tithes and offering.
Ayan. Sige po. Sad to say man, but this is our last Sunday that we're going to serve together sa Diyos sa worship service. But hindi naman siya pinakalas talaga because we're going to have joint worship service every once a month. So i-announce po namin yan. Pero yung the rest of our activities naman po ay kung ito may mga youth fellowship, upper room, ay sabay-sabay pa rin naman po yun, sama-sama pa rin yun. So kahit magkahiwalay man tayo ng service, I pray na tayo po iisa sa spirito mga kabataan at kung paano din yung obedience ninyo dito po sa loob ng LDCM, lalo sa mga taga-Dream, ay mas lalo pa mag-obey sa mga leaders ninyo sa Dream. Kung kayo man po ay doon na magsa-service, continue to submit and obey to the Lord. And sa inyo po mga atin, sa mga kuya ninyo, kay Pastor Rex, and the rest of mga leaders po na katuwang po niya. Ayun. So, paalala lang din po mga kabataan, huwag natin kaligtaan yung mga gawain natin sa panalangin. Yan. Kayo po ay inaanyayahan na patuloy po lumapit kay Lord sa unang oras po namin araw natin from Tuesday to Friday po sa ating mga dawn watches. So, kayo po ay invited pa rin pong dumalo dyan. And sa darating po ng Friday, meron po tayong upper room ulit. And then, yung ating pong Light Bearers Academy ay sinimulan po natin last week. We're giving you this week, until this week, sa mga absent po last week, para mo po mag-catch up at mag-make up sa first meeting na na-miss po ninyo. Ayan, so huwag niyo po yung kaligtaan, kundi attenan niyo po ang inyong po mga classes. Ayan. And let's continue to pray po para sa bawat isa at sa ating pong iglesia. Sige po, tayo muna, tayo po at tayo manalangin. By the way, lahat po ng mga pinag-iiwan po na mula sa yung may mga sponsors from Sharon Church, kilala niyo po kung sino kayo, yan. Please remain and then please go to this side of our sanctuary after this po. Tayo po manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa gabi pong ito, Panginoon. Lord, tulad po ng aming inahawit, Lord, your love never fails. It never gives up, Panginoon, sa amin. Lord, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong pong pag-ibig, sa biyaya niyo po sa aming Panginoon, na kayo po ang Diyos na pinili mo ang pagpapakumbaba sa kabila ng napakaraming dahilan upang magyabang, upang ipakita ang pagiging Diyos mo. Ngunit pinili mo, Lord, na bumaba sa amin, sa lupa, at mamuhay na katulad namin. Nagdumaan ng napakaraming hirap, mga pasakit, na sa pamamagitan ng mga yun, Lord, ay nakaka-relate po kami sa inyo, Panginoon. And you understand us, Lord. Panginoon, sa gabi ito, kami po ay nagpapabago ng aming mga puso at isipan naming Ama. Kung meron na po sa amin na may mga kayabangan pa rin po sa aming puso, Panginoon, patawarin mo po kami aming Ama. Kayo po ang patuloy, Lord, na humipo nito at magbababa po ng aming mga sarili sa inyong harapan. Lord, pangalagaan po ang bawat isang kabataan. Ilayo niyo po sila sa lahat ng uri ng tukso, lahat po ng hadlang sa kanilang paglago po sa inyo, Panginoon. Maging po yung aming mga young pros, dalangin namin patuloy na sila'y gagamitin mo bilang mga ate at kuya, Lord, ng aming iglesia. Hindi lamang sa edad, Panginoon, kundi sa buhay pananampalataya. Maging Lord yung aming mga magulang, punoy niyo po sila ng pag-ibig mo bilang mga haligi at ilaw po ng tahanan. Panginoon, sa pagharap namin ng panibagong linggong ito, samahan niyo po ang bawat isa at patuloy, Lord, kayo maging sentro ng aming pong buhay, Panginoon. Maraming salamat po, aming Ama. Lord, ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. At Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng gawain ng iglesia ito, Panginoon. Panginoon, banggitin mo po ang lahat ng ikapo at mga handog na pasasalamat sa inyo para po sa gawain po ninyo. Panginoon, maraming salamat po. And we especially lift up, Lord, ang pag-a-adjust ng aming mga schedule, particularly, Lord, ang Sunday service ng aming mga kabataan sa Dream. Panginoon, nasaan man po sila, patuloy mong ipaalala that you are our God, that we can worship you wherever
where we are, Lord, in spirit and in truth. Panginoon, nawa, patuloy mo silang palaguin at patuloy mo na paramihin pa, Panginoon, ang mga kabataan sa daling po namin, lalo-lalo na, Lord, sa area ng Isla Puting Bato. Maraming salamat po, aming Ama. Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang buhay po ng bawat isa for the whole week and for the days to come, Panginoon. Sa iyo lahat ng papulit pagsabat pasasalamat sa tanging pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Iwan po dito, JC Santos, Amalia Labres, Jerlyn Consulta, Ana Marie, John Hardy, Misha, Valera Aliana, David Inara, Sahara, Christian Capricho, John Paul Banza, Lori Media, and Alger Gali. I-stay po dito sa side of stage. Palipin na rin po ng mga gamit po natin.